huwag na huwag mong gugulin ng asawa ko. Dahil kung hindi, baka ipahuli kita. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hawig talaga ni Irene yun. Yung beshi kong si Norma, operator yun ng saklaan. Lagi yung may bangkay para magpasugal. So, ibig sabihin po, pwede kang nagsisinungaling yung lalaki na asawa niya po yun. Kasi pwedeng si Tita Irene po talaga yun. May alam ka ba sa nangyari kay Irene? Sa tingin mo, sinungaling ako? Naisip ko lang kasi, bakit naman sasabihin ni Irene kay Joyce na nakita kayo? Dahil nga sinungaling si Irene. Her name is Irene Castro. At gusto mo siyang ipahanap sa private investigator na kakilala ko. Dahil? Kasi gusto ko tulungan si Annalyn. Kasi nga, nawawala nga daw yung babaeng yan. Nakakapagtaka lang kasi, bakit sinabi ni Annalyn na kamukha ni Irene? Eh, hindi naman. Pasensya na po kasi hinahanap lang po namin yung kaibigan namin, si Irene. May pumunta na dito kahapon. Napagkamalan yung misis ko na ibang tao. Naku, Lynette. Bakit? Yung susi ko, naiwan ata doon. Nahulog ata eh. Sige, mauna na ako. Sige, Lynette, pasensya ka na ha. Bawi ako. Mag-ingat ka. Ingat ha? Aling Norma! Aling Norma! Alam mo ba, tama yung desisyon natin na nagpalit tayo ng patay. Meron na naman nagpunta na nakakilala dun sa Irene. Talaga? Naku, mabuting naisauli niyo na yan po yung bangkay sa punerarya. Sasabi talaga tayo. Mukhang may kaya yung naghahanap. Kayo, kumarin niyo pa yung naghahanap na matanda, di ba? Si Susan! Hindi naman kita ilalaglag, no? Sasabit din ako. Pero, sino ba talaga yung Irene na yan? Ano ba nangyari sa kanya? Pinatay kaya? Eh tara na, bumalik na tayo ron. Baka may maghanap na naman. Halika na. Si Irene nga yung nakita nila, Annalyn. Lintik ka, Irene. Patay ka na. Ayaw mo pa akong tantanan. Hindi nabasag. Favorite ko pa naman to. It smells so sexy and delicious. Dalawa sila, Lynette. Pero hindi ko sila namukhaan eh. Kaya hindi ko sigurado na si Irene yun. Andito po ako para hanapin yung best friend ko, si Irene. Best friend mo si Irene? Opo. Alam niyo po kung nasan siya? Nawawala kasi siya eh. Roja May Funeral Services. Wala dito po to sa amin, sir. Naglolokohan ba tayo? Alam ko nandito siya. Wala nga po, sir eh. Ako po ang embalsamador dito. Kung napunta man yung babaeng yan dito, sana po na mukhaan ko. Anong gusto mo? Isumbong ko kayo sa mga polis. Eh bakit naman po, sir? Alam ko ayaw mo ng gulo. At ayaw mo mabisto na may kakuntsaba kayong operator ng sugal. At ginagamit yung ang claim na katawan para pagkakitaan nyo. Alam mo, pareho lang tayo ng gusto. Pareho nating ayaw may ibang makaalam na nandito yung babaeng sinasabi ko. Eh, sir, bakit po ba ayaw niyong may makakakita sa kanya? Yan ang sagot sa mga tanong mo. Ang daming sagot nito, sir. Madadagdagan pa yan.
Basta masigurado mo sa akin na madispatcha mo ang babaeng sinasabi ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, boss. Eh kung gusto niyo, boss, gawin nating abo para walang makakilala sa kanya. Dark complexion tapos short hair po. Ina, yung nakita po namin kahapon talagang kamukhang kamukha po ni Tita Irene. Doon nga ako nagtataka, anak eh. Lalong-lalo na nung naikwento pa sa atin ni Chang Susan na yung operator daw nung sakla, sila din daw ang namamahala doon sa lamay. Alam mo, anak, nagdududa talaga ako eh. Kaya nga, nandito ngayon ako sa Puninaria, gusto kong magtanong-tanong. Baka mamaya masagot nila ako kung nasan ba talaga yung bangkay na kamukha ni Irene. Nay, kasama niyo po ba si Doc Carlos papunta nung Puneraria? Hindi, anak eh. Ako lang mag-isa. Sige, Nay. Basta mag-iingat ka po, ah. Baka mamaya kakuntsaba po pala nung Puneraria yung sugalan na yan. Oo, anak, mag-iingat ako. At saka, kapag nakita ko dito si Irene, tatawagan kita kagad. Anak, pwede bang pumunta ka sa bahay mamaya? Tapos samahan mo ko pagkatapos ng duty mo kung okay lang. Sige po, Nay. Patapos na rin naman po yung duty ko eh. Ay, Nay, sige. End ko na po yung call. Lalobat na po kasi ako eh. Basta po text na lang po kita. O sige anak, mag-ingat ka ha. Love you. Ingat ka po. I love you. Sige po kuya, dito na lang po ako. Salamat po.